Magandang umaga sa Pilipinas. Connected na tayo. Good morning everybody. Magandang umaga sa inyo. Today is a very fine day. Makulimlim. Hindi mainit masyado. Hindi mainit masyado. Medyo mainit eh. At hindi tirik ang araw. Mahangin. Hindi katulad kahapon. Kahapon sobrang lakas ng hangin. Kala mo may pag eh. Pero ngayon sobrang swabe lang ng araw na to. Ba't kaya may mga lumulutang dito sa baso ko? Oh, baka sa baso lang talaga. Siguro sa bunganga ko galing yung mga lumulutang. Paglagay ko ng bagong tubig, wala naman eh. Sa bunganga ko galing yung mga lumulutang. Baka yun yung Kremil S siguro. Nagdurog-durog yung Kremil S, tas galing sa bibig ko, humalo sa tubig. Anong lalaan. Good morning everybody. Magandang umaga sa inyo Pilipinas. Pilipinas, mapaalala ko lang sa'yo. Hindi naman ganun kakomplikado ang buhay. Kung kailangan mong magparinig, sabihin mo na lang ng diretso. Kasi komplikado ang buhay ng mga taong mahilig magparinig. Eh, dinaramdam ka pala, hindi mo na lang sabihin ng diretso. Sa simpleng konsepto lang ng pagsasabi ng diretso, malayo mararating natin bilang mga tao. Kung tapat lang sana tayo. Kaso ang problema, yung mga tao in general, they would rather magpaparinig, tapos bahala ka ng hulaan mo na lang kung ano diferensya, kung ano problema. Hindi talaga ako big fan ng ganun. Hindi ako big fan ng ganun. Hindi ako big fan ng panghuhula. Hindi ako fan ng paghuhula. I would rather take things on face value. And if there's something wrong, then I say it straight or I keep my mouth shut. Ganun lang naman yun eh. Pipili ka lang sa dalawa. Sabihin mo ng diretso o tahimik ka na lang. Pero sa pagsasabi ng diretso, welcome ka naman na hindi maging offensive eh. Diba? Welcome kang hindi maging offensive. Tahiin mo ng maayos yung pananalita mo sa paraang madaling maintindihan, tapos ang pinaka bottom line nun, objective lang. If there's something wrong, you say it straight sa punto ng pagmamalasakit. Ganun lang yun. Hindi ganun ka komplikado. In my case naman, dahil ako retirado na, I say things that the way they are. And I let the chips fall where they may. Sinasabi ko lang yung mga bagay sa paraang gusto kong sabihin, at bahala na ang mga taong sa pagtanggap nila nun. Basta ako, I'm always coming from the standpoint na nagmamalasakit ako sa kapwa-tao. I'm always coming from the standpoint na gusto kong magmalasakit sa kapwa-tao at mapabuti ang kapwa-tao ko. Mapaayos ang buhay, mapaputi ang buhay. At the end of the day, we're going to live happily ever after. And obviously, that's not going to happen. Pero, we can always try. Diba? We can always try. Magandang umaga sa inyo, Pilipinas. Babasa muna ako ng mga comments ninyo. Maayong buntag siguro. Jason Buaquinia. Sir pa-advise naman. Ang haba naman ito. Hindi ko mababasa yung ganyang kahaba. Akit na lang kayo sa live. O sige, mga gustong umakit sa live, andito yung 4 na square. Yung katabi lang noon, nandyan yung option para umakit sa live. Hindi pala, sorry. Ito yung 4 na square, pindutin nyo lang yun para makakit kayo sa live. Yung bandang kaliwa. Ito, si Petersen.
Napag-live na daw ako dito. Peterson, wala. Okay, sige. Next tayo. Next. Dale. Couldn't add yes. Franco Bimap. Franco Bimap. Ito yung 4 na square. Dito sa may bandang gilid, sa kaliwa. Andyan yung option para mag-request ng mga sabay. Magandang umaga sa inyo. Okay. Ayan. Okay. Good morning, brother. Taga saan ka? Wala. Okay, next tayo. Janaya. Harvey J. Harvey J. Bakit ganun ang buhay? Pag umangat ka, may naiinggit agad. Tapos sisirain ka pa sa mga taong nakapaligid. Huwag mo na lang pakinggan. Good morning, brother. Taga saan ka? Davao City po, brother. Mindanao. Davao City. Okay. Ano tanong mo, brother? Pa-advise ako, brother. Hmm. Ano bang magandang gawin sa... Kasi, noong nakarang araw, na... Oh, Nagkaon na daw ka. nagkaan ko. Dito muna, brother. Easy ka? Sorry po. Sige. Sige, tuloy. Nagkaon na ka? Yes, brother. Kakakain ko lang. Sige, go. Ano tanong mo? Uy, wala ka na. Dali, tuloy. Yun, brother. Pa-advise Asan? ako kung ano ang magandang gagawin bukod sa paghihintay ko ng resulta sa aking exam. Ano inaantay mo? Resulta nung exam ko sa GLPT. Okay. Pwede kang mag-aral muna ng kung ano man ang gusto mong gawin sa buhay o pwede kang maghanap buhay na diretso. Pero hindi ubra na habang nag-aantay kaya wala kang ginagawa tapos nakatunganga ka lang. Maliban na lang kung nagpapahinga ka. Yan nga kasi ang nasa isip ko, brother. Ayaw kasing wala lang akong gagawin sa isang buong araw. Ayun. Mag-asikaso ka na ng requirements mo para makapag-aral ka, makapagtrabaho ka na. Kung gusto mo magtrabaho, kung gusto mo na madagdagan skills mo, andyan naman ang YouTube. Kung ano man ang gusto mong gawin sa buhay mo, pwede. Tama yan? Opo, brother. Kuha ko. Okay. Follow-up question, brother. Meron akong tanong, brother. Sige, brother, tuloy. Medyo bilisan lang ng konti kasi medyo mahaba-haba pila. Sige, brother. Okay, ano yan? Go, tuloy. Natural lang ba na mag-provide ang anak sa isang magulang, brother? Pwede naman yun kung baldado magulang o senior citizen. Matanda na magulang. Okay lang. Wala naman ako nakikitang mali dun. Maliban na kung tinatamad yung matanda. O rather, tinatamad yung magulang magtrabaho.
Pagka tinatamad at kinukonsinti ng mga anak yung katamaran ng magulang, eh, may magkakaproblema dun. Bakit? Kasi ang sabi sa Biblia, sino mang ayaw gumawa, wag din naman kumain. O pag tamad ka ngayon, wala kang karapatang kumain. Yun ang problema. Pero kung matanda na, o baldado, o may nangyari, o kung ano man ang problema, basta may problema, na tipong valid na hindi makapagtrabaho yung magulang, ayos lang naman ang sustento ka ng anak. Ayos lang yun, wala akong nakikitang mali ron. Yun nga lang, dun nga lang nagkakatalo, dun sa kung tinatamad yung magulang. Kasi may mga ibang ganyan eh, 40 anyos pa lang yung magulang, tinatamad magtrabaho, lahat ngayon ng pera gustong kunin ng magulang galing sa anak. Nagtatrabaho yung anak, gusto lahat ng pera intrego sa magulang. Tapos, syempre, mabubuhay pa ng mahaba yung magulang. Ano ngayon ang mangyari? Sa loob ng panahon na buhay yung magulang, walang kinikita yung bata dahil lahat na lang ng pera napupunta sa magulang. Yan ang sagot ko ron. Follow-up question, brother. Okay, yun lang, brother. Sige. Okay na, brother. Thank you, brother. Salamat. Bye-bye. Bye-bye. Next, ha? Ayos. Ha, sarap ng buhay. Kumukulimlim, ha? Sarap yung panahon na makulimlim, pero hindi masarap yung panahon na umuulan tapos walang bubong sa ibabaw ng ulo mo. Dito natin ngayon matetesting yung ano. Kasi every time na lang, alam mo yun, nag-uusap ng tungkol sa ano, spiritualismo tungkol sa Diyos. Biglang may spotlight lagi dito eh. Tapos nakatutok sa mukha ko. Hindi ko rin alam ba't nagkakaganon eh. Pero nakaka-istorbo eh. Puno kasi ito eh. In case gusto nyo makita. Ito yung nasa harap ko ngayon. Puno ito eh. Ano? Makapal na puno yan eh. So alam mo yun, hindi ko alam kung paano nangyaring humahawi yung mga dahon na yan. Para maglabas na sinag ng araw. Good morning, brother. Taga saan ka? Joining na. Medyo mahina lang siguro internet. Brother, good morning. Taga saan ka? Wait lang, sir. Sige lang. Okay na, sir. Taga Bulacan po. Bulacan. Okay. Ano tanong mo, brother? May small business po kasi ako din. I have work. Actually, papunta nga ako ngayon sa trabaho. Problema kasi, yung focus, hindi ko na alam kung saan eh. Ang dagdag pa doon is buntis, di ba? Mga anak na Medyo next month. napuputol-putol ka, brother. Sa sasakyan po Dalawa kasi. lang ng konti. Okay. Okay. Oh, sige, tuloy. Hindi ko na-get. Parang may problema ka sa focus. Parang gano'n narinig ko. Tama ba? Yes, sir. Yes, sir. Okay, tuloy. Yes, sir. Tuloy, brother. Go. And Tuloy. yun, may small business, then I have work naman. Then, di ko alam kung ano yung worth it sa dalawa. Then yung problema is panganganak ng asawa ko. Okay. Okay. So you have three priorities na ginajuggle mo ngayon. Employment, business, at saka yung misis mo manganganak. Yung misis na manganganak, wala naman ako nakikita problema ron. Maliban na lang kapag apektado siya at nagtatantrums, wala kang choice kundi aluin siya. Huwag kang magagalit, huwag kang sasamaan loob, at normal talaga yon sa mga babae kapag buntis at manganganak. Normal yun, na nag-aabulo doon talaga sila. Kasi nagdadala sila ng tao sa loob ng katawan nila na ilalabas nila eh. Inconvenient talaga sa babae yun. Yung ganun, pagtsatsagaan mo na lang yung pagtatantrums ng misis mo pansamantala. Ngayon, Actually, di naman siya nagtatantrums. swerte kung ganun. Inihahanda lang kita kung sakali mong malapit ng mga anak, talagang normal na magtatantrums talaga. Inihahanda lang kita ron sa ganung konsepto. At the same time, yung tungkol do sa pagbibusiness at saka pag-e-empleyado, kung merong nangyayari sa pagnenegosyo mo at kaya mo namang i-juggle yung dalawa, yung pagnenegosyo at saka yung pagiging empleyado, then you are welcome to do so. Lalo na kung gustong gusto mo talaga yung negosyo na yun. Pag hindi mo masyadong gusto yung negosyo, then you will be juggling between two things na parehas hindi mo gusto. Madalas ang employment, hindi mo talaga gusto yan eh. Kaya nga possibly nagnegosyo dahil hindi mo talaga gusto yung pag-i-empleyado mo and you're thinking na way out mo na sa pagiging empleyado yung pagbe-business.
That's also welcome to be entertained sa buhay ng tao. Pero dun sa konsepto na magkakaroon ka ng bagong anak, malaking oras ang kakainin yan. Hindi ko alam kung sa'yo, malaking oras din ang kakainin yan. Kasi sa madalas sa babae talaga, malaking oras ang kinakain ng pag-aanak. Eh. Ngayon, that being said, tignan mo na lang kung afford ng oras mo, na nabibigyan mo ng oras yung anak mo, at saka yung asawa mo, at saka yung employment mo, at saka yung business mo. Kung hindi, you are welcome na ilaglag pansamantala yung negosyo mo kung hindi rin lang naman kumikita. Pero kung kumikita naman, ang higit kesa dun sa kinikita mo sa pag-iempleyado mo, pwede mo nang ilaglag yung pag-iempleyado mo. Kuha mo? Ano sa pagiging empleyado kasi, diba parang safe haven, parang gano'n. Tapos, yung negosyo, hindi pa ganun siya kalaki na kumikita. Sakto pa lang kasi kaka-start lang din for 4 months. Sa magpa-4 Hello, months sir. na yun, nakakapantay na ba siya sa employment mo? Ano sir, hindi eh. Kasi yung may share pa dun yung parents ko eh. Aray. Tangina, naiipit ka ngayon. So, ibig sabihin, pag inilaglag mo pala yung negosyo, magagalit ang magulang mo. Yes sir. Patay. Yari. Ilang Pero buwan mo buntis kumikita sa yung- misis? Pero kumikita yung business. Ilang buwan buntis sa si misis? Manganak na sir next month. Teka muna, bakit mo sinimulan yung negosyo na alam mo naman buntis ang misis mo? Kailangan din ng magulang ko sir na yung pera kasi mawawala eh kapag di namin ginamit sa negosyo. Eh di mas mawawala yung pera pag ginamit nyo sa negosyong palugi. Tama? Sir, yung negosyo hindi siya palugi sir. Kumikita yung negosyo. Yes sir, kumikita. Nakakapantay na ba sa employment mo? Hindi pa. Hindi pa sir, pero feeling ko pag nag-expand papantay. Lalaki pa. Eh juggle mo na lang muna lahat ng sabay-sabay. May stress ka talaga Kayanin ng ko na lang. Kung nakakita ka ng sobrang laking potential dun sa negosyo, pwede mong pagsabay-sabayin. Yun ang masasuggest ko sa'yo. Wag mo na tumalon dun, brother. Mula sa pag-empleyado, tatalong ka dun, baka magka-problema. Lalo na magkakaroon ng bagong bata. Kayanin ko na yung Check up lang, sakit na ng ulo yun. Sige sir. Bali, you mean, lahat. kayanin ko muna lahat, no? Oo, tapos, ito suggestion ko sa'yo, hindi ito advisable. Pero in your case, wala kang option. Ipit ka. Ang suggestion ko sa'yo, pagka naiipit ka na, sabihin mo sa magulang mong naiipit ka para matulungan ka. Sila muna pansamantala mag-take over kahit mga 1 linggo lang para maasikaso mo lang yung mag-ina mo. Hindi, yung negosyo kahit walang gumalaw doon, gagalaw mag-isa yun eh. Hindi ko sinasuggest yun. Kasi mahirap yung konseptong passive income na basta na lang tuloy-tuloy pumapasok yung pera eh. Kailangan ng mag-aasikaso, brother, kahit bantay-bantay lang. Kahit ano pa negosyo yan, kahit paupahan yan, kailangan ng bantay-bantay every now and then. Paminsan-minsan kailangan ko na paraan. Dagdag na mata lang kailangan mo. Tapos ito, ang suggestion ko, brother, delegate mo na yung mga bagay na, kung ba makakapag-hire ka na ng empleyado, mag-delegate ka na ng mga task na hindi mo gusto dun sa negosyo. Kasi lahat ng negosyo, merong parte niya na hindi mo gusto. Yung parte ng negosyo na hindi mo gusto, kung kaya rin lang naman ng negosyo na magbayad ng tao, okay lang kahit break-even ka sa negosyo, basta hindi ka palugi, magbayad ka na ng tao para matanggal yung stress mo sa pagnenegosyo. Kasi ang hindi mo gugustuhin, naiipit ka na sa employment mong hindi mo gusto, naiipit ka pa dun sa pag-aanak ng misis mo na gusto mo naman pero nakakapagod at nakakapuyat, tapos naiipit ka rin sa negosyo na may mga parte na hindi mo gusto. Makakabawas sa isipin mo kapag nagbabayad ka na lang ng empleyado para gawin yung mga bagay na hindi mo gusto dun sa negosyo. Kuha mo yun? Okay, kuha. Okay. Kahit mag-break even ka lang muna pansamantala, basta ang mahalaga, unti-unti, umuusad, unti-unti, umaalagwa, kahit hindi masyadong malaki kinikita sa negosyo, kasi meron ka namang pera galing sa employment mo eh. So as long as hindi ka naiipit sa bills, wala ka magiging problema ron sa negosyo. Nakuha mo? Nakuha ko naman, sir. Okay, all set. Galingan mo na lang, brother. Tibayan mo dibdib mo.
Mabigat masyado yung kinakaharap mo. Tatawa na lang ako. Ganun talaga. Pagka kailangan mong magpahinga, ibigay mo sa katawan mo yung pahinga. Kasi mabubugbog ka talaga ng gusto dyan sa apat na endeavor mo sabay-sabay. Kasi hindi lang Yes, sir. naman yan sa misis mong manganak eh. You have to also deal with your wife's tantrum kapag pinanganak na yung bata dahil may postpartum. Mararamdaman niya parang ang pangit-pangit niya, mararamdaman niya parang wala siyang silbi, mararamdaman niya ang hina-hina ng katawan niya. And you just have to be there for her pagka kailangan ka niya. Kuha mo 'yon? Yes, sir. Okay, all set, brother. Galingan mo sa buhay. Balitaan mo ako kung ano mangyayari, ha? Yes, sir. Actually, kagabi kasi, I pray na bigyan naman ako ng sign kung anong gagawin ko next. Mm-hmm. Then, somewhat, nag-open lang ako ng Facebook. Yeah. Nag-open lang ako ng Facebook, then you have live. Putang ina, Sabi ko, join nga ako. Hindi ngayon bumubukas yung langit. Hindi ko gets yun. Hindi ngayon bumubukas yung langit. Ang meron yung ganito. Nung nagdasal daw, tapos pagbukas ng Facebook, sakto nakalive ako. Tsamba nga naman eh, no? Siguro hindi makakapagbukas ngayon kasi makulimlim eh. Okay. Follow-up question, brother. Tara, tuwa naman ako sa'yo. Follow-up question, brother. Salamat. Follow-up. Actually, sinagot mo na lahat eh kasi sabay-sabay yung tanong ko eh. Okay. Sige. O, isang bagsakan lang. Ayos. Galingan mo sa buhay, brother, ha? Parata mo ng gusto. Pagka medyo nagdadalawang isip ka o parang medyo parang napapanghinaan ka ng loob, mag-message ka lang sa akin. Nagre-reply naman ako. Medyo matagal nga lang. Magtsatsaga nga lang kayo up ng message nyo sa akin. Kasi okay, sige. nung mga... Last brother. Sige, go. Sige na, last na lang. Nung Sige, mga go. nakaraan kasi parang gusto ko ulit mag-open ng opportunity sa buhay ko na mag-sell, magbenta ng ganito, magbenta ng ganyan. Eh, di ba, may business na nagra-run, may employment ako. Gusto ko pa ulit ng isa. Putang ina ka, di ka na nga mag-gaga dun sa lahat ng yun. Dadagdagan mo pa. Uy, daan-daan, boy. Baka bumagsak yan, sabay-sabay. Yan ang pinakamabilis sa paraan para lumagapak ka. Hindi mo dapat hatiin ang attention mo ng ganyang kadami, brother. Yayariin ka niya, maniwala ka sa akin. Ang mangyayari dyan, either malalaglag yung negosyo mo o malalaglag yung employment mo dahil nagdidwendle down ang performance mo either way. Hindi ka gana yan, masyadong maraming ginagawa, brother. Focus ka muna. Lalo na may bata ka na parating, malaking oras at malaking sakit ng ulo yan, maniwala ka sa akin. Baka maghiwalay pa kayo ng misis mo dahil dyan. Dahan-dahan mo eh. Pag hindi naman kayo naghihirap, para anong sobrang daming perang kailangan mo? Oo, piliin yung pera, brother. Darating ang pera. Kusan darating ang pera pag magaling ka sa ginagawa mo. Kusan dumarating ang pera pag magaling ka. Ang maging target mo muna, maging magaling ka muna sa negosyong ginagawa mo para makatransition ka na mula sa pagka-empleyado papunta sa pagka-negosyo. Kuha mo? Kuha. Focus ka sa maging magaling ka, brother. Focus ka dun. Progress. Tapos maging magaling ka sa ginagawa mo sa negosyo. Hindi ka ganing sobrang dami mong ginagawa. Okay ka na? Okay na ako. Okay. Sige, brother. Galingan mo sa buhay, ha? Kayo rin. Magandang umaga po. Good morning. Bye-bye. Bye. Ingat kayo doon sa mga nagsasabing 7 streamlines of income daw ang kailangan. Puta. 7 streamlines of income, hindi pa nga maayos yung isa, hindi pa nga stable. Gusto mo, dumihan pa. Stability muna. Stability. Okay, akata bago. Carla Abellana. Pero okay to, Carla Abellana. Legit ba to? Walang blue check eh. Carla Abellana nanonood sa akin. Good morning. Good morning. Okay, next tayo. Josel. Okay, antay tayo ngayon. Good morning, everybody. Magandang umaga sa inyo. Waiting lang tayo ng bagong aakit. May bago na ako inakit sa live.
Kaso parang medyo mabagal. Next tayo. Next. Pagka inakit na kayo sa live, kinonfirm na yung request ninyo, akit na agad. Wala masyado maraming pakipot pa. Ang dami pang pakipot eh. Good morning, brother. Taga saan ka? Magandang umaga, Sir Chai. Dito po sa Barcelona, Spain. Dati mo pa rin pong nakakausap. Ayos. Barcelona, Spain. Ano tanong mo, Yes, sir. brother? Tatanong ko lang po, Sir Chai, ang kamatayan po ba ay ipinanalangin din yung magkaroon ka ng mabuting kamatayan sa iyong buhay? O kasi mayroong mga masamang kamatayan katulad yung nalunod, nag-suicide, na aksidente, yung mga masasamang kamatayan. Sa buhay Hindi po ba ng tao masamang na kailangang ipagdasal din Oh, sige. para magkaroon ng magandang kamatayan? Yun ba'y ipinagdarasal din? Oo. Kasi may mga tao in the past na nagre-request at nanghihingi ng mabuting kamatayan. Eh. Kasama na rin ako ron eh. Pero hindi mabuting kamatayan yung ano eh. Alam mo, ganito. Ang definition ng mabuting kamatayan sa Biblia, yung kamatayan na sumusunod ka sa utos ng Panginoon. Kahit anong klase pang kamatayan niya, kaya nabaril ka o nalunod ka o kahit ano pa, ang importanteng kamatayan, yung kamatayan na sumusunod ka sa utosan ng Panginoon. Kasi yung sinasabi parang na-aksidente, nabaril, hindi daw mabuting kamatayan yun. Hindi ganoon yun. Hindi ganoon ang definition ng masamang kamatayan sa Biblia. Ang masamang kamatayan sa Biblia, yung ikalawang kamatayan na sa dagat-dagatang apoy. Hindi naman na importante kung ano pa cause of death mo eh. Hindi ganoon. Hindi importante kung anong cause of death mo sa paningin ng Panginoon. Ang importante sa paningin ng Panginoon, yung mga gawain mo bago ka namatay. Yun ang importante, yung mga gawain mo kung mabuting tao ka ba bago ka namatay o masamang tao ka bago ka namatay. Yun ang bottom line nung kamatayan in general, brother. Hindi yan sa konsepto na pag nabaril, masamang kamatayan yun. E di ano pala yung mabuting kamatayan? Kapag ka namatay ka, died of natural causes, sobrang tanda mo na, tas at sama mo naman tao. Hindi ganun. Hindi ganun, brother. Hindi ganun. Ang sabi sa Biblia, mahalaga sa paningin ng Panginoon ang kamatayan ng kanyang mga banal. Paano ba nagiging banal? Sabi sa Roma, ang kautusan ay matuwid, ang kautusan ay banal, ang kautusan ay mabuti. So pagka sumusunod ka pala sa kautusan ng Panginoon, magiging banal ka kasi yung kautusan banal eh. 'Di ba? Ganun 'yun. So pag sumusunod ka sa utos ng Diyos, kabanalan 'yun sa paningin ng Panginoon. Ngayon, kung lahat ng kautusan ng Panginoon sinusunod mo, edi banal ang tawag sa iyo ng Diyos. Ganun yung konsepto nun. Ngayon, ang importante sa paningin ng Panginoon, yung kamatayan ng mga banal niya, hindi na importante kung ano pa kinamatay mo, brother. Hindi ganun. Kuha mo yun? Ang importante, yung gawain mo habang buhay ka pa. Ang tinatawag na mabuting kamatayan sa Biblia, yung namatay ka sa piling ng Panginoon. Ganun yun. Hindi yung mabuting kamatayan, parang nakahiga ka sa kama, gano'n, tapos nakakapaligid sa iyo yung mga kamag-anak mo, gano'n, tapos binabasa na ng Last Will and Testament mo. Hindi gano'n, brother. Hindi gano'n. Hindi gano'n. Tapos puro kabalbalan mo ng mga gawain mo. Hindi gano'n ang mabuting kamatayan. Ang mabuting kamatayan, nasa gawain mo nung panahong buhay ka pa. Kuha mo yan? Okay po, okay. Ayun, at least naiklaro ko sa yung misconception na ganun. Akala ka na sinong iba, parang pag nabaril ka, pangit yung kamatayan mo. Kapag ka, ano tawag dito? Kapag ka nalunod ka, ganun, o na-aksidente ka, pangit yung kamatayan mo. Hindi ganun yung pangit na kamatayan sa paningin ng Panginoon. Ang pangit na kamatayan sa paningin ng Panginoon, yung namatay kang masamang tao. Kasi pag namatay kang masamang tao, walang umaalala sa'yo. Ganun yun. Meron kasi sir yung sinasadyang mag-suicide eh. Yung kasalanan. Yun nga, okay. Yun nga mismo. Yung mga ganong klase ng kamatayan na tipong kahuli-hulihan na lang, gumagawa ka pa ng masama. Grabe naman yun, tuwing nag-uusap talaga tungkol sa Diyos. Meron na naman, no? Meron na naman, Tama, paano ka-weirdohan yan? Mapapakita ko sa inyo. May siwang na naman, no? Nakikita ninyo. Ang weirdo. May siwang na naman dito. May konti, may spotlight na naman yan sa mukha ko. Lagi na lang ganyan, kahit makulimlim, sobrang kulimlim nung panahon ngayon. May siwang na naman dito ng ilaw. Hindi ko maintindihan kung ano ibig sabihin niyan. Bahala na kayo sa interpretation dyan. Follow-up question, brother. Ganun din. Follow-up question, sir. May mga tao po, karami ang iba, takot sa kamatayan. Ang kamatayan po ba dapat katakutan? Hindi.
Kasi nakasulat sa Biblia, sa Apokalipsis, yung mga duwag sa dagat-dagatang apoy ang punta nun eh. Kaya nga, isa sa mga dahilan kung ba't pumunta rito si Kristo para mailigtas sa mga tao sa takot sa kamatayan. Kasi yung kamatayan, sa madalas sa pagkakataon, fear of the unknown yan eh. Kakaingat mo ng kakaingat ng buhay mo, lumalabag ka na sa utos ng Diyos. Ang mawalan ng buhay, ang mag-ingat ng kanyang buhay ay mawawalan nito. Datapot ang mawalan ng buhay dahil kay Kristo at sa Ebanghelyo ay magkakaroon nito. Yan nakasulat sa Biblia. Isa sa mga bagay na pinaka na-enjoy ko sa buhay ko personal, yung excited ako sa kabilang buhay, hindi ako natatakot. Excited ako. Kasi hindi ko man alam kung ano itsura ng kabilang buhay. Alam kong yung skill set ko ngayon, mapapakinabangan ko sa kabila eh. Yung talino na natutunan ko all throughout my time, all throughout my life, that I have accumulated so much wisdom all throughout the centuries and all throughout history, na excited na akong makita yung kabilang buhay. Kasi nakita ko talaga yung patterns ng sobrang daming bagay at alam kong mapapakinabangan ako sa kabilang buhay. Dito nga, bored na ako eh. Sabi ko ako, yung dami natutunan ko dito, yung application, medyo, alam mo yun, hindi mo masyadong mapakinabangan kasi bound by space and time eh. Pero dun sa kabila, yung application yan, sigurado, ganap na ganap. Hindi ka na bound by space and time dun eh. Follow-up question, brother. Halimbawa lang sir, dun sa sinabi po ninyo na ganyan. Halimbawa, namatay ng isang tao, katulad yung sinasabi po ninyo, ay di po matagal ka ng patay na naandun sa libingan. Tama. Paano natin masasabi na magiging excited ka matagal pa ang araw ng paghuhukom? Tama ka ron. Pero meron din namang nakasulat sa Biblia at binuksan na ikalimang tatak. At nakita ko sa ilalim ng dambana ang mga pinugutan ng ulo at mga pinatay dahil sa pagtotoo ni Kristo. At sila'y sumisigaw ng malakas na tinig, hanggang kailan, Panginoong banal at totoo, hindi mo ipaghihiganti ang aming dugo sa mga nananahan sa ibabaw ng lupa. At sila'y binigyan ng isang puting balabal at sinabi sa kanila, magpahinga pa kayo ng kaunting panahon, marami pang mga kasama ninyong kapwa papatayin din. Nakakausap nila ang Diyos. Nakasulat yun sa Biblia, hindi mo naman maaalis yun, nakasulat sa Biblia yun eh. Nakakausap ng mga nasa ilalim ng dambana ang Diyos. Ako, marami akong tanong dun eh. Hindi ako magtatanong ng gano'n na hanggang kailan hindi mo ipaghihiganti yung aming dugo sa nanan na ibabaw ng lupa. Ako, marami akong tanong. Hindi gano'n ang tanong ko. Marami akong tanong sa kabilang buhay. Ang daming bagay na hindi nagme-make sense sa akin dito sa buhay na to eh. Pagdating pa sa kabila, dun magme-make sense yun. So dun sa sinasabi nila na pag patay ka, nag-aantay ka ng paghukom, totoo yun. Totoo yun. Pero merong special place na nakakausap ang Diyos. Nakasulat din yun, hindi mo naman mayayalis si Biblia yun. Kapag ka kinoconsider ka niyang isa sa mga banal niya, ay sabihin mo, kahit ikaw ba, Chester, ikaw ba, kasama ka ba sa mga banal? Hindi ko alam. Hindi ko alam. Baka hindi. Diretso, baka hindi. Baka mag-aantay talaga ako ng paghuhukom. Pero one way or the other, excited na ako makita yung kabila. Excited na ako, bored na ako rito, brother. Bagot na ako rito sa buhay na to. Bagot na ako rito. Madali dito sa buhay na to eh. Hindi masyadong komplikado eh. Madali eh. Madali dito. Madali, sobra. Hindi masyadong komplikado rito sa buhay na to. Excited na ako sa kabila. Kasi pagka detach ka na sa material na bagay, alam mo, you will understand this coming from the old people. Hindi yan sa konsepto ng pagyayabang, hindi ganoon. Coming from the concept of old people, yung mga matatandang tao, naisipin mo, karamihan sa mga matatandang taong mayayaman, naghahanap ng Diyos. Yung mga mayayaman na, yung mga talagang sobrang yamang mga matatanda, mapapansin mo sa kanila, naghahanap sila ng kapayapaan para sa kabilang buhay, tapos naghahanap sila kung sino ba yung gumawa sa kanila, tapos nagfo-focus sila sa religion, sa kabanalan, at sa kung ano-ano pang bagay na mabuti. Sa akin, let's keep to the good part. Diretso na ako dun. Kaya antayin ko pang tumanda pa ako, tapos tsaka ako magpo-focus sa kabilang buhay. Hindi na, dito pa lang. Dito pa lang, focus na ako dun sa kabila. Ganon. Ganon ko nakikita yung buhay. Kasi pansinin mo, you have to really consult the outstandingly rich people, the wealthy individuals. Tingnan mo, halimbawa, si Bill Gates. Magandang halimbawa si Bill Gates, si bilyonaryo, matanda na. Si Bill Gates. Tapos, ngayon, after accumulating so much wealth all throughout his life, na sobrang dami niyang pera at minsang panahong minsang panahong si Bill Gates mismo, ang pinakamayamang tao sa buong mundo, ngayon, since matanda na siya,
Dalawa silang mag-asawa, committed sila na ipamigay yung 99% ng lahat ng pag-aari, ng lahat ng pera nila kasi hindi daw nila gustong maalala sila ng tao na namatay silang mayaman. Nakita mo yun? Ibig sabihin, lahat ng pinaghirapan ni Bill Gates, ayan, ano, kita mo, sinasabi ko sa inyo, kita mo, bigla na lang may sumisiwang na ganyan. Hindi ko maiintindihan kung paano yan. Mahirap mag-interpret ng katarantaduhan. Pero, tinan mo, mapapansin mo, si Bill Gates, after accumulating so much wealth all throughout his lifetime, na sobrang haba ng naging buhay niya, lampas senior na si Bill Gates eh. Ngayon, pagdating niya sa bandang dulo ng buhay niya, ipamimigay niya na lang pala lahat ng pinaghirapan niya mula nung pinanganak siya. Pansin mo yun? Lahat ng pinaghirapan niya, ipamimigay niya ngayon. So ano ibig sabihin? Pagka pala yumaman ka na sobra, ang gusto mo, ipamigay pag tumanda ka na. Ngayon ako naman, ba't naman ako mag-iipon ng sobrang dami pa kung ipamimigay ko rin naman sa bandang dulo? Ako, I would rather do good sa kapwa-tao ko habang sobrang lakas ko pa na hindi ako magpo-focus sa paggawa ng pera. Kasi when does it fucking end? Hindi natatapos yung konsepto ng paggawa ng pera eh. Pero hindi ba kayo nasusuya ron sa konseptong tatrabaho ka, mag-aantay kang payout, uubusin yung pera. Magtatrabaho, mag-aantay ng payout, uubusin yung pera. Magtatrabaho, mag-aantay ng payout, uubusin yung pera. Magtatrabaho, mag-aantay ng payout, uubusin yung pera. Hindi ba kayo nagsasawa ron sa ganun? Kaya nakakasawa yun ha. Paulit-ulit, paikot-ikot lang. Hindi ka ba nasusuya? No? Lumilipas na yung mga panahon na alam mo yun, may 20 anyos ka na, may 30 anyos ka na, kung 40 ka na, kung 50 ka na, lagi na ubos pera mo. Tapos ito pa mas malala. Mas malupit. Ang ginagawa mo, nagtatrabaho, iniipon. Gumagastos ka ng konti, pero ang majority ng pera mo naiipon. Pag dumami ng dumami pera mo, bibili ka ngayon ng bahay, tapos bibili ka ngayon ng kotse. Pag nakabili ka ng bahay, nakabili ka ng kotse, nakakapag-travel ka na, ano pa susunod dun? Wala, mas madaming bahay, mas madaming kotse, mas madaming travel, mas madaming pang pera. Paano pag nabagot ka na sa bahay, kotse, at saka pera? Ano pa ngayon ang susunod? Wala na. There's nothing else to do. Boring na buhay pag hindi ka na interesado sa bahay, kotse, pera. Bahay, kotse, pera, travel. Yun lang naman eh. Bahay, kotse, pera, travel. Hindi ka na interesado dun, sawa ka na sa ganun. Ano na ngayon ang susunod? Susunod na nun, gagawa ka na ng mabuti sa kapwa-tao. Yun na kasunod dun eh. Gagawa ka na ng mabuti sa kapwa-tao in the hope na sana may kabilang buhay. Kung hindi ka naniniwala sa kabilang buhay, gusto mo lang talagang gumawa ng mabuti for the sake of doing good kasi masarap sa pakiramdam yun eh. Diba? Kung ateista ka, mga ateista hindi rin naman automatic na pag ateista masamang tao ka agad. Hindi naman ganun eh. Siyempre, hindi man ako bobo para hindi ko nakikita yung kabutihan ng ibang mga ateista, diba? May mga ateista na talagang, alam mo, mabuting tao lang sila. Hindi lang talagang naniniwala sa Diyos, hindi rin naniniwala sa religion dahil tinarantado sila ng mga religion nila in the past o baka yun lang talaga yung naipasa sa kanilang konsepto. Pero alam mo, pag tumatanda ka na, normal na nagiging mas mabuti ang mga tao na tumatanda sila. Ako, I will just skip to the good part. I will try my best to be a good person. Dito pa lang sa buhay na to, na maraming taong nakikinabang sa taba ng utak na inilalabas ko sa social media kasi hindi ko alam kung hindi nyo napapansin pero hindi ko magana pamimigay ng pera. Hindi ko magana. Mamigay ng pera, tangina nangyayari, nagiging palahingi lang sila eh. Imbis tuloy ang mangyari, magsumikap sila para magkaroon din sila ng kung anong meron ka na naipapamigay mo ngayon, ang nangyayari, nagiging tagahingi lang sila. Palahingi, palaasa, nagiging buraot. Hindi ko alam kung napapansin ninyo. Ewan ko sa inyo, mga nasa OFW, mga nasa abroad, hindi nyo napapansin, pag isang tao tinulungan mo, nagiging buraot sa'yo, paulit-ulit na lang, ayaw nang tumigil ng kakahingi. Nararanasan mo yung brother, nandiyan ka sa ibang bansa, nararanasan mo na yun. Totoo. Yun mismo sinasabi ko. So ngayon, knowing that fact na pag nagbibigay ka ng pera, hindi gumagana kasi nagiging palaasa lang ang mga tao sa mga bigay-bigay na libreng pera. Ano ngayon ang gumagana? Pamimigay ng pagkain, hindi rin gumagana. Bakit hindi gumagana? Kasi nga, ang tao, nagiging palaasa na lang, may nagbibigay sa kanila ng pagkain. Sabi mo, paano kain nasa kalsada? Hindi yun ang tinutukoy ko, tanga. Ang tinutukoy ko, yung mga tao may kapasidad naman ng magtrabaho, ayaw magtrabaho, kasi nga nangyayari, nagiging palasa. Hindi yan yung mga tao sa kalsada, na nakatira sa tabing kalsada, wala silang bahay, nakatira sa kariton. Hindi yun. Yung pag yung mga tao na yun, binigyan mo ng pera, makakain sila. Binigyan mo pagkain, makakain sila. Okay, good, maligaya, clap. Pero yung mga tao na lampas doon, na meron silang pangrenta ng bahay, may pambayad ng ilaw, tubig, renta, pagkain, na kumikita sila ng minimum, na medyo nahihirapan lang sa buhay dahil naiipit sa budget, yung mga yun, pag binomba mo ng pera yan, naaasa lang sa'yo yan.
aasa lang sa'yo. Mm. Kung gumagana pala yun na mamigay na lang ng pera, sana lahat ng taxpayers money pamigay sa taong bayan para lahat ng tao yumaman. Hindi nga gumagana eh. Di ba? Kung yun lang pala ang solusyon at kung yun pala ang, alam mo, kung gumagana pala sana yung ganung konsepto, sana lahat ng taxpayers money ipamigay sa mga mahihirap. Para saan? Para yumaman sila. Hindi naman ganun ang nangyayari. Ang nangyayari, pag binigyan mo ng pera, lalamunin yung pera, tapos pagkatapos kainin ng pera, magpapaikot-ikot pa rin sila sa konsepto ng kahirapan. Bakit? Kasi nga, hindi nga marunong mag-handle ng kaperahan. Hindi nga marunong mag-handle. Tingnan mo, pinakamagandang halimbawa, dito, comment section. Type yes muna. Halika rin, comment section. Imbitahin ko muna kayo, comment section. Comment section, Pilipinas, sa Facebook at saka sa YouTube. Hindi ba nakatikim na kayo ng 13th month pay? Huwag tayo maglokohan. Yung mga empleyado, yung iba sa inyo, hindi lahat, nakatikim na ng 13th month pay. Hindi nyo napapansin, hindi umaabot ng January 13th month. Hindi nyo napansin yun? Technically, yung 13th month na yan, sobrang pera na yan eh. Pwede mo sabihin, pinagtrabahuan naman namin. Pinagtrabahuan, pero sobrang pera yan. Paano sobrang pera? Yung buong taon, January to December, may sweldo ka. Yung January to December, sakto lang yung kinikita mo. Yung January to December, hindi ka naman naiipit. At kung maipit ka man, nangungutang ka, nakakabayad ka din. Ano ibig sabihin? Yung kinikita mo, sakto. Bakit pagdating ng December, sobra-sobra pera mo, di naman umaabot ng January? Bakit? Ano nangyayari? Na meron kang sobrang pera pagdating ng December, hindi umaabot ng January. Nauubos kasi sa kapritsyo. Handa-handa kapag ka-December, pasyal-pasyal pag December, rega-regaluhan pag December, na alam mong hindi mo naman afford yan. Alam mo yun. Di ba? Kung pamimigay lang pala sana ng pera ang solusyon para maging mayaman ang mga tao sa Pilipinas, sana lahat ng nakakatanggap ng 13th month pay, sana umaalagwa ang buhay. Hindi naman eh. Hindi umaalagwa eh. Di ba? Bakit hindi umaalagwa? Kasi nga nauubos nga kasi sa kapritsyo nga. Di ba? Ang sarap-sarap kasi no, lalabas kayo, magkakasama kayong pamilya, 'di ba? Kakain kayo sa labas. Ang sarap nun eh. Masarap 'yun eh. Ang problema nga lang, yung pagkain kasi sa Pilipinas nakakahirap. Ngayon, ano ngayon ang solusyon para maging mayaman ang mga tao sa Pilipinas? Turuan mo paano maghanap buhay, paano magtipid, paano mag-ipon para sila mismo makagawa sa sarili nila ng sistema kung saan tuloy-tuloy nang pumapasok yung pera sa kanila. 'Di ba? Tapos ngayon, dahil hindi ka maluho, hindi ka kaprityoso, pasok ng pasok ang pera sa'yo, dumadami ngayon ng pera. Pag dumami ngayon ng pera, makakagawa ka ng isa pang sistema na makakapagpasok uli ng mas marami pang pera, tapos makakabili kang bahay, makakabili kang kotse, makakabili ka ng kung ano-ano sa sarili mo. Ganun ang pag-alago eh. Ano nga uli yung tanong mo? Nakalimutan ko na, pasarap dun. Ano tanong mo? Yung pong sa kabila, buhay. Buhay sa kabila. Ano tanong mo tungkol doon? Nakalimutan ko. Napasarap tuloy ito tungkol doon sa kapiraso na yun. Yun pong ang pagdating ng paghuhukom ay matagal pa. Yung kinakailangan may nagawa na tayong maganda para sa kabila. Ayun, going back doon sa pinag-uusapan natin na yung kabilang buhay, ako excited ako doon sa konsepto Pilipinas na marami sa inyong sumasabay sa Project 1M ang makakarating sa 1 milyong piso, tapos maiintindihan mo na sobra-sobrang dami pala ng pera na yon kung hindi ka kaprotyoso. Kung hindi ka kaprotyoso, sobra-sobrang daming pera ng 1 milyong piso. Ngayon sabi mo, maliit na halaga lang yung 1 milyon. Oo, kung kaprotyoso ka, bumili ka lang ng isang kotse, kulang pa yan eh. Kulang pa yan kung kaprotyoso ka eh. Pero kung nagtsatsaga ka sa motor-motor lang, ganun, o second-hand na kotse lang na worth 200,000, 300,000 na disenteng klase na sasakyan, tapos gasolina ka lang, konting papaayos lang, sobra-sobra yung 1 milyong piso. Sobra-sobrang pera yan. And then you get to skip to the good part. Ano nga yung skipping to the good part? Mag-usap na tayo na may kinalaman sa kabilang buhay na. Tanginan, di pa ba kayo nababagot, Pilipinas? Hindi pa ba kayo nabuburingan doon sa konseptong puro pera na lang pinag-uusapan dito sa mundo? Pera, kasikatan, kapangyarihan, ano pa? Wala na, pera, kasikatan, kapangyarihan lang. Doon lang umiikot na halos lahat ng topic eh. Tingnan mo, lahat ng mga tropa mo. Kung hindi katarantaduhang buhay ng may buhay ang pinag-uusapan at medyo alta sosyudad ng kapiraso, kadalasan, business, investment. Puro pera na lang eh. Puro pera eh. Tapos, nag-aanohan tayo, nagha-hypean tayo. Tayo, hinahype natin yung mga sarili natin sa paramihan ng perang na-transaksyon ng kung sino-sino. Yun, doon na lang umiikot. Paramihan ng perang na-transaksyon ng kung sino-sino. Doon na ngayon umiikot ngayon yung conversation. Tapos ngayon, mapapansin mo, tumatanda ka na. Tapos ngayon, mapapansin mo, tumatanda ka na baka may pera ka, baka wala. Pero alam mong hindi pera pinaka-importanteng bagay sa buhay. Tapos biglang isang araw, boom, patay na nanay mo. Tapos ngayon, habang nakaburol ngayon yung nanay mo,
nag-uusap-usap kayo ngayon mga magkakaibigan at mga magkakamag-anak, una-una lang naman dun. Kaya importante talaga maging mabuting tao tayo para maging ready tayo kung sakali mangkurin tayo ni Lord. Alam mo naman na pala ng bottom line ng buhay, maging mabuting tao ka. Ba't hindi skip na lang dun sa good part? Di ba? Na habang gumagawa ka ng pera, nagiging mabuting tao ka rin. Habang gumagawa ka ng pera, hindi ka mayabang, hindi ka maangas, hindi ka kapretyoso, kumikita ka ng sapat, inaasikaso mo pamilya mo, mabuting ka mag-anak ka, mabuting kaibigan ka, mabuting kapwa-tao ka, nagmamalasakit ka sa kapwa-tao mo, and then we can skip to the good part. Puro kabilang buhay na pinag-uusapan natin yan. Paano tayo magiging mas mabubuting tao? Sa ganun mo lang maaayos ang mga bansa. Kasi pansinin ninyo, yung mga bansa na wala halos maraming batas, tanginang gulo eh. Lalo na pag yung gobyerno hindi gumagana. Tingnan mo sa Pilipinas, ang dami batas dito hindi napapatupad. Ang daming batas hindi napapatupad. Ano ngayon na nangyayari? Puta, kaliwat kanan ng kurapan nila dyan sa gobyerno. Kaliwat kanan din ng tawir na wala sa pedestrian lane. Kaliwat kanan yung e-bike na putang ina wala sa hulog na 3 yung gulong, tapos kaliwat kanan ng ese-ese na ganyan, tapos makikita mo cause ng aksidente. Tapos alam mo yung mukha ng sasakyan yan, mukha ng kotse, tapos mapapansin mo maraming mga aksidente, yan ang cause. Nito nakaraan lang eh. Wala sa hulog eh. Nagmamaneho ako ng motor, nasagi ako ng e-bike eh. Wala sa hulog eh. Paano? Ese-ese magmaneho. Puta, kasi pa yata ako nagmamaneho, nakakaburat. Tapos pag kinumpronta mo, ikaw pa masama. Siyempre, di ko na kinumpronta, diretso na lang. Kunyari, wala nangyari. Di naman ako na-disgrasya, pero muntikan na ako sumemplang eh. Pero makikita mo lang, puta, hindi ganun kakomplikado ang mundo kung napapatupad lang sana yung mga batas. Ang daming manggagawa ng batas, ang daming batas din nagagawa. Hindi naman napapatupad yung ibang mga batas. Maraming batas napapatupad. Pero ang problema, reactive rather than proactive. Pag bago gobyerno, ayan, katulad nito, kaka-install lang ng bagong gobyerno ng mga mayor. O syempre, ayan ngayon, masisipag sila ngayong kumilos. Pagdating ng pangalawa, pangatlong taon, tignan natin kung masipag pa. Presidente, ganun din. Pag bago dumating ang eleksyon, katakot-takot ang warrant of arrest na sinuserve sa kung saan-saan. Kung sino-sino, kaliwat kanan ng warrant of arrest. Ang lakas pagkakitaan yan eh. Kaliwat kanan ng raid, ganun din. Siyempre, pinagkakakitaan din yan eh. Tapos ngayon, pagkatapos ng eleksyon, masisipag pa rin sila dahil kanya-kanyang pakitang gilas dahil bagong install yung mga yan eh. Pero tignan mo, paglipas ng 1, 2 taon, kung masipag pa rin. Di ba? Pagdating nga ng pangatlong taon, mapapansin mo sa presidente. Hindi na importante kung sino pang presidente. Mapapansin mo sa mga presidente, pagdating ng pangatlong taon, 3 taon sila nagtatrabaho. Kasi 6 na taon yung termino na yan. 3 taon sila nagtatrabaho, tapos another 3 taon para i-ready na kung sino yung susunod sa kanila. Kinakampanya na nila yun. So lumalabas, 3 taon lang halos nagtatrabaho presidente. Yun, napapansin ko. Ako, diretso, hindi ako interesado sa gulo ng politika. Mas interesado ako sa gulo ng kabilang buhay. Excited na ako sa gulo sa kabilang buhay. Excited ako ron. Sobrang excited ko ron. Yan tungkol sa kabilang buhay na yan, brother, diretso. Yan din naman ang bottom line ng lahat ng bagay. Yan din ang bottom line na alam mo, mamamatay ka, the sooner na isipin mong mamamatay ka, alam mo dapat maging mabuting tao ka, hindi na importante kung mayaman ka o mahirap. Kaya nga pinipilit ko nga na maraming mga fans ko, marami sa inyo, alam niyo yan, pinipilit ko kayo na maging mayaman. Matikman nyo man lang kung ano pakiramdam ng masarap na pera. Na pinaghanap buhayan mo ng malinis na hindi ka masamang tao. Kaya pag natikman mo ngayon, marami kang pera ngayon, maintindihan mo ngayon. Tama nga sabi ni Chester, putang ina. Pagka meron ka na ng bahay, may kotse, may travel ka, ano pa gugustuhin mo? Mas marami pang bahay, mas maraming kotse, mas maraming travel. O tapos ngayon, ano na nakasunod nun? Hindi na magkaintindihan ngayon, ano pa kasunod nun? Yun na ngayon, doon na ngayon magkakaintindihan na okay, ang importante pala maging mabuting tao. Yung pala importante, maging mabuting tao. Bakit? May pera ko na lahat ng bagay eh. Tapos siya mo napansin, parehas na tayo na ngayon nararamdaman, naboboringan ka na rito dahil tuloy-tuloy na pumapasok sa'yo pera. Tangina. How I really wish you can experience what I am experiencing, Pilipinas. How I really wish you can experience what I am experiencing. Sana maintindihan ninyo. Ang problema lang kasi, pinipilit nyong resolbahin yung mga hindi nyo naman problema. Kaya kayo nauubusan ng pera kasi yung kung sino-sinong mga lintang nakadikit sa inyo, naaalala lang kayo pag kailangan nila ng pera nyo. Tapos pag nakuha na nila yung pera nyo, hindi na kayo naaalala uli. Kaya kayo nauubusan ng pera eh. Kasi ayaw niyong gumawa ng sistema kung saan hindi nyo na binebenta ang oras ninyo. Yun eh.
Supposed to be dapat makagawa ka ng sistema na hindi mo na binebenta yung oras mo para makapag-focus ka dun sa mga bagay na sobrang importante. Yung pamilya mo, yung anak mo, etc., etc., etc. And if you are going to spend your time para ibenta, para pagkakitaan mo yung oras mo, at least at the very minimal, sana magbigay ka naman ng oras na makaalala dun sa gumawa sa'yo. Kasi lahat na lang ng tao naaalala mo eh. Pag may kailangan ka. Ganun din ginagawa mo sa Diyos. Naaalala mo lang din ang Diyos pag may kailangan ka lang. Pero pagka everything is fine and well, tignan natin kung makapagdasal ka man lang. Di ba? Yan ang importante. Mga bagay na hindi natin pinag-uusapan. Bakit? Kasi boring kasi usaping religion. Boring. O hindi, kung ayaw mo ng religion, makaalala ka sa Diyos diretso. Ayaw mo ng religion eh, di ba? O makaalala ka sa Diyos diretso. Di ba? Ganun lang naman yun eh. Kaya nga may dasal eh, 'di ba? Kaya nga pwede kang magdasal para, 'di ba, makahingi ng kung ano man at makapagpasalamat sa lahat ng biyaya na tinatanggap mo. May mga tao nakakaalala lang talaga sa Diyos kapag may kailangan sila eh. Ikaw man yung Diyos, maalala mo kaya itong mga legend to na lumalapit lang sa'yo pag may kailangan. Kung ikaw nga tao, nabuburat ka kapag lumalapit sa'yo pag may kailangan lang eh. Naaalala ka lang kapag may kailangan. Ikaw nga tao, iinis ka sa ganun eh. Lalo naman ang Diyos siguro. Diba? Ayun, nasagot ko ron tungkol sa kabilang buhay. Follow-up question, brother. Maraming salamat, Sir Chay. Napakaganda ng sagot po ninyo at marami po akong natututunan sa sagot. Napakaganda po ng sagot, Sir Chay. Maraming salamat po. Thank you very much, brother. Bye-bye. Bye-bye. Okay, next tayo. Siguro last two. Wala tong isa. Next tayo. Josel Garcia Chavez. Lalaki yan to. Tama to, sabi ni Mary Rose Alvar. Huwag nating niloloko sarili natin. Kasi pag yumaman na, halos makakalimutan na ang Diyos, yumayabang na. Totoo yun, nakikita nyo naman social media yun eh. Yung mga taong yumaman. Good morning. Taga saan ka? Taga Davao, brother. Kumusta po? Okay lang, maligaya naman ako rito. Ito, balakas ang hangin. Nakita mo nililipad yung buko rito. Tayo-tay ko. Okay, ano tanong mo, brother? May tanong sana ako, brother, yung kasi yung konsepto na paano makikipag-usap sa mga matatanda bilang isang bata. Nakasulat sa Biblia, igalang ninyo ang lahat ng mga tao. Merong paggalang na, dalawang klase paggalang eh. Siyempre, opinion ko lang ito. Isang paggalang na ibinibigay sa lahat ng mga tao na hindi mo binabastos sa mga tao. Meron ding isang paggalang na nire-recognize mo yung achievement ng tao na yun bilang mataas sa tao. Ngayon, yung paggalang, ibinibigay sa lahat ng tao yun until proven otherwise. Ibinibigay sa lahat ng tao ang paggalang. Kasi, until proven otherwise. Kasi nakasulat din naman sa Biblia, hindi mo rin naman maitatanggi, igalang ang pagkatao ng masama ay kasuklam-suklam sa Panginoon. So, hindi mo pala dapat igalang ang pagkatao ng masama. Maliban na nga, kung mapatunayan mo masamang tao ang isang tao, tsaka mo lang siya hindi igagalang. Pero otherwise, ang nakasulat sa Biblia, igalang mo lahat ng mga tao. Ang exception to the rule, maliban na, mapatunayan mo masamang tao ito. Follow-up question, brother. Yung brother, yung paano ba yung approach, may ka ba, may papatunayan ka ba sa pagsasalita? Yung ganun, brother. Nakadepende kung anong kailangan mo i-approach. Kapag halimbawa, matanda ka kausapin mo, tapos kukumbinsihin mo sa bagong bagay, medyo mahihirapan ka ng kapiraso. Ang mangyayari nun, pwedeng i-dark psychology mo para palabasin mo na ginagawa na nila yung mga bagay na sinasuggest mo sa kanila. Dudugtungan na lang ng konti pa. Kasi merong mga gumagawa sa akin nun eh. Ganun ang approach, ang ganda eh. Ang ganda ng approach. Ginagawa mo na pala yung dati pa. Yung ganito. Ang galing, no? So, ibig sabihin, kulang na lang ng konting ganito. Okay.
Pero dati mo na palang ginagawa rin yun, ano? Hindi mo lang napapansin. May mga gumagano sa akin, sabi ko, dark psychology yan, alam ko yan, Pwede mong ganunin, pwede mong ganunin. Pero, alam mo, in general, ang mga matatanda, inirerespeto. Dahil, alam mo, hindi yan doon sa konsepto na dahil marami silang alam o mabubuting tao sila, kundi doon lang sa kultura, brother, na gugustuhin mong respetuhin ang mga matatanda in general. Huwag kang bastos sa mga matatanda, isa sa mga dahilan kasi tatanda rin tayo. At hindi mo gusto yung mabuhay sa isang community, sa isang syudad, o sa isang, alam mo yan, sa isang grupo ng mga tao kung saan walang respetong natatanggap ang mga matatanda, lalong-lalo na kung kino-consider mo natatanda ka rin. Gugustuhin mong panatiliin yung konsepto ng respeto sa mga matatanda. Hindi na importante kung ano pa nagawa ng matanda, always give them respect because of the culture that we are also, because of the notion that we are also going to grow old. Yung konsepto lang na tayo tatanda, ang gugustuhin mo rin, pag ikaw tumanda, lenient at mababait at magagalang ang mga tao sa'yo. Ang mga matatanda, kinakausap ng may pagrespeto. Sa Pilipinas, merong po at opo. Sa ibang bansa, you will use kind words, caring words, hindi masyadong masakit sa pandinig, hindi masyadong masama ang intention, or rather, hindi masama ang intention at all. And, in general, you would want to stick to the tried and true na i-acknowledge mo yung pagiging matanda ng isang tao. Yan ang masasabi ko. Follow-up question, brother. Ano rin po yung masasabi yun po doon sa yung sinasabi ng ibang pastor na nandito daw yung bagong Jerusalem sa Davao. Hindi totoo yun. Hindi totoo yan, brother. Yung bagong Jerusalem sa Davao, hindi totoo yun. Kasi pag binasa mo yung talata na yun sa Apokalipsis, nakita ko ang bagong Jerusalem na nananaog, buhat sa Diyos, galing sa langit, sapagkat ang langit at ang lupa ay naparamatan, ang dagat ay wala na. Tsaka pa lang yun bababa, galing sa langit. Nung wala na yung langit at lupa at tsaka yung dagat na param na. Kasi tatlo langit sa Biblia eh. Kaya galing sa Diyos, yung bagong Jerusalem. Hindi yun itatayo sa Davao katulad ng ginawa ni Kibuloy sa Davao. Hindi totoo yun. Hindi totoo yun. Basahin mo lang Apokalipsis, maintindihan mo, hindi totoo yun. Sa Apokalipsis, na nakasulat, yung bagong langit, bagong lupa, dun ngayon nang gagaling yung bagong Jerusalem. Nananaog buhat sa langit galing sa Diyos. Kasi yung unang langit at unang lupa wala na at saka yung dagat na param na. Hanggang ngayon may dagat pa rin eh. Hanggang ngayon nandito pa rin 'tong lupa na to. Sana kung itatayo sa Davao yun, sana nakasulat doon. At itatayo ang bagong Jerusalem sa Davao. Sana ganun. Di ba? Wala naman nakasulat na ganun eh. Wala rin naman nakasulat na dito sa lupa na ito itatayo yung bagong Jerusalem. Wala kang mababasang ganun, brother. Ngayon, pipili ka na lang sa dalawa. Sino ba nagkamali? Si Kibuloy para itayo yan sa Davao? O ang Diyos ang nagkamali para sabihin sa Biblia na yung bagong Jerusalem pala ay nananaog buhat sa kanya dahil yung unang langit, unang lupa, wala na at saka yung dagat na param na. Pili ka na lang ngayon sino mali sa dalawa. Yun ang sagot ko ron. Follow-up question, brother. Google mo na lang, nakasulat doon, bagong Jerusalem. Type mo yun, bagong Jerusalem. Sigurado lalabas sa Google yung mismong talata niya sa Apokalipsis. Okay. Tapos doon mo na lang basahin yung kabuuan ng istorya. Kung ano ba yung surrounding circumstances doon. Pero papaputol ko sa iyo braso ko. Hindi yan dito sa lupa itatayo. Nakasulat yan sa Biblia, wala na daw yung dagat nung nakikita ni Juan na bumababa yan galing sa Diyos. Bumababa yan, hindi yan itinayo, brother. Bumababa galing sa Diyos, hindi yan itinayo. Hindi itinayo sa Davao yan, maniwala ka sa akin, nakasulat sa Biblia yan. Follow-up question, brother. Okay na siguro yun, brother. Tsaka ngayon, nag-aaral pa rin ako. Tsaka at the same time, nagtatrabaho. Tsaka nag-iipon. Kasi in the future, pag college na, may pang tuition fee na. Galing. Good job, brother. Sa'yo ko rin yun natutunan, brother. Salamat. Maraming salamat. Galingan mo sa buhay, brother. Kailangan ka ng Pilipinas. Thank you. Next up. Last na siguro to. Sakto. 6 minutes bago mag-isang oras. Basta pag ganyan talaga yung mga usapan, yan na naman. Sumisiwang na naman. Ito, nakikita mo. Ito, tingnan ito.
Nakikita nyo? Ayan o. May ilaw dyan galing dun sa taas. Hindi ko alam paano nangyari yan. Good morning, brother. Taga saan ka? Brother, good morning. Taga saan ka? Hello? Okay, next tayo. Maganda yung follow-up question dito. Paano naman pag paulit-ulit mo silang nire-respeto pero mali naman ang pakikitungo nila sa'yo bilang nakakabata? Bakit kasi kailangan kang dumikit ng dumikit para ma-experience mo pa yung maling pakikitungo sa'yo, di ba? Pwede ka naman kumalas eh. Hindi naman kawalan ng respeto yung pagkalas mo dun eh. Di ba? Babawasan mo ng oras mo sa kanila para hindi ka pinabastos. Brother, good morning. Taga saan ka? Good morning, brother. Naririnig ba ako? Malakas. Taga Davao po. Davao. Okay. Ano tanong mo, brother? May tanong kasi ako, brother. Gusto ko lang i-clarify yung yung kung tama ba yung natutunan ko sa yung aral sa about sa Biblia kasi to. Yung Okay. kasi, yung aral doon yung sabi mo last time na regular din kasi akong nakikinig sa live mo. So, ano yun? Mateo 3:17 nata yun. Sa English kasi siya, this is my son. My beloved son. Ito, My my beloved son. So, ang aral kasi sa amin, sabi doon, hindi kasi iisa yung iisa pala yung si Kristo at saka yung Ama. So, sabi doon, kung bakit daw this is my son. So, dapat kung nasa malayo siya, dapat kung nasa langit daw yung Ama, kailangan that is my son. Hindi daw this is my son yung pagkasabi dapat. Tama ba yung pagka na hindi dapat kumbaga iisa dapat yung daw yung Ama at si Kristo bilang Pag Diyos. hindi ka bound by space and time, brother, and I'm sure they will agree with me on this. Pag hindi ka bound by space and time, walang diferensya sa yung layo. Wala rin diferensya sa yung panahunan. Nakasulat sa Biblia eh. Yung lupa ay tungtungan ng kanyang paa. Yung lupa, itong lupa, tungtungan ng kanyang paa. Kung lupa pala, tungtungan ng paa ng Diyos, napakahaba ng paa ng Diyos. Diba? Tingnan mo, pag binasa mo yung Biblia, kahit anghel, kayang papuntahin ng Diyos sa kahit saan sa isang kisap mata. Imagine mo, kung ang anghel may ganun, mayroong ganung kapangyarihan na isang kisap mata, kayang papuntahin ng Diyos kahit saan, yung boses nga niya nakarating dito sa mundo eh. Para marinig natin na ito ang sinisinta kong anak. Walang diferensya sa Diyos ang space and time, brother. Ngayon, tingnan mo, parehas lang naman ang konsepto eh. Kung si Kristo daw kung ang Ama raw si Kristo, bakit daw ang sinabi, ito ang sinisinta kong anak. Siya ang inyong pakinggan. Bakit hindi yaon ang sinisinta kong anak? Paano sasabihin yaon? Ang kausap, ito ang sinisinta kong anak. Saan nanggaling yung boses? Sa taas. Saan nanggaling yung boses? Sa taas. Di syempre sa taas manggagaling, ito sinisinta kong anak. Alam ka naman sabihin, ayun ang sinisinta kong anak. Saan nanggaling yung boses? Ang layo ngayon ng pinanggalingan. Malapit yung pinanggalingan ng boses, kaya nagkagano, ito sinisinta kong anak. Make sense, brother? Oo. Yun lang sa konsepto na eh. Tingnan mo, hindi rin naman nila matututulan eh. Bakit pa sasabihin, ito ang sinisinta kong anak, kung siya rin pala yung anak, sana sinabi, ako ang sinisinta kong anak. Tama? Yun ang logic nun eh. Kung siya rin pala yung ama, hindi niya sasabihin, ito ang sinisinta kong anak. Kung siya rin pala yung ama, sana sinabi, ako ang sinisinta kong anak. Sana ganun. Anak ng patola. Ang tanong, sino yung nagsabing ito? Sino nagsabing ito? Diba? Sino yung nagsabing ito? Kung yung ama, yung nagsabing ito, edi hindi pala siya yung ama. Bakit mo naman sasabihin ito kung ikaw din pala yun? Sana sinabi mo, ako. Ako ang sinisinta kong anak na siya kong lubos na kinalulugdan. Ang gugulo na tong mga tao na to eh. Ang gugulo ng mga tao. Nakabasa lang ng ako at ang ama iisa. Akala nila, si Kristo na rin yung ama.
At samantala sa Biblia, reiterated all throughout the Bible na may mga tao, kahit mga tao, kaya mong pag-isahin. Kasi tinan mo, nung si Kristo nagdasal sa Ama, nakasulat din sa Biblia ito, mababasa nyo rin sa Biblia yun eh, na sinasabi ni Kristo, Panginoon, gawin mo silang isa, gaya naman natin na iisa. So, ibig sabihin pala, pwede ang mga tao ay maging isa kahit marami mga tao. Katulad din nung pagiging isa nilang dalawa nung Ama. Dinadasal ni Kristo yun eh. Ano ba ibig sabihin? Kung si Kristo, siya rin pala yung anak, siya rin yung Ama, siya rin yung anak, di ang labas nung sabihin ni Kristo na gawin mo silang isa, gaya naman natin na iisa. Di ang labas nun, ako rin, ikaw. Kung ba, para sa tayong Kristiyano, ako, ikaw din ako. Kasi ganun yung gusto ni Kristo eh, ganun lumalabas. Di ba? Ako, ikaw din ako. Ikaw, gulo ngayon ng mundo. Di ba? Ganun yun, brother. Meron talata nun, Google mo na lang. Meron talata nun sa Biblia na si Kristo mismo nagsasabi na gawin mo silang isa, gaya naman natin na isa. Meron nun. Okay. Kasi nga, hindi nga kasi si Kristo yung Ama. Akala ng mga tao, si Kristo yung Ama, siya rin yung anak, siya rin yung Espiritu Santo, siya rin pala mag-isa yun. Ba't naman magdadasal pa sa taas? Sino yung nagsasalitang boses sa taas? Kung siya rin pala yun, ano yun? Nakikipaglaro lang ba si Kristo sa atin? Nakikipagbatuhan siya ng salita? Na magbabato siya ng salita sa taas? Kasi magdadasal siya ron eh. Tapos yung taas naman magsasalita, siya rin pala yun. Ano, nakikipaglokohan ba si Kristo sa atin? Ganun ba? hindi ko maintindihan yung gulo ng logic ng mga taong naniniwala sa ganyan. Hindi ko maintindihan niya. Ano ba, nakikipaglaro ba si Kristo sa atin? Para magdadasal ka sa taas, tapos may magsasalita sa taas. Yung nagsalita, naririnig mo yung boses galing sa taas, pero siya rin pala yun. Binabato niya lang yung boses niya sa taas. Bahala kayo. Ang gugulo nyo. Ang gugulo. Anyways, follow-up question, brother. Ito pa isa, tawag dito. Yung, kasi dito sa Revelation, sino yung Diyos na babalik? Sa Revelations 1:8. Sabi kasi dito, I am the Alpha and Omega, the beginning and the Parehas silang ending. Alpha Omega, brother. Tama ka. May babalik talaga. Hindi na babalik si Kristo yun. Parehas silang Alpha Omega. Mababasa mo sa Biblia, kaya nga nalilito iba eh. Akala nila, pag sinabing Alpha Omega, yun yung Ama lang yun. Parehas silang Alpha Omega. Huwag mo kakalimutan, brother, si Kristo inilabas ng Ama. Nasa Kapitulo 8 yan ng Kawikaan. Ipinanganak siya. Ipinanganak. Although, ang mga sa Quran, hindi ganyan yung sinasabi. Kasi ang Diyos sa Quran, hindi nanganganak eh. Pero yung Diyos sa Biblia, nanganganak yun, nakasulat yun sa Biblia. Ipinanganak siya. Hindi siya ginawa, ipinanganak siya. So, ibig sabihin, minsan panahon, parte siya ng Ama. Hindi naman logic eh, di ba? Kaya tinawag siyang Alpha Omega, kasi nga, parte siya ng Ama minsan panahon, tapos mula sa walang hanggan, iniluwal siya. Nang pasimula siya ang berbo, at ang berbo ay sumasa Diyos, at ang berbo ay Diyos. Nakasulat naman sa Biblia yun eh. Ano si Kristo? Nakasulat din doon, sa Kapitulo 1, ang berbo ay Diyos. Yun. Hindi nga yun yung Diyos na babalik, na binabanggit dun sa Apokalipsis. Hindi naman katakataka yun eh. Kita mo? Alam question, brother. So sabi dito, brother, kasi siya daw, the Almighty. So it means kapag the Almighty daw, mas mataas pa siya sa Ama. Babasahin mo yung konteksto, brother. Babasahin mo yung konteksto. Doon mo babasahin yung konteksto. Yung konteksto ang kukunin mo. Kasi ang Ama tinatawag na Almighty. Ang Kristo tinatawag ding Almighty. Hindi ko alam kung alam mo yun, brother. Pero tinatawag na Almighty si Kristo sa loob ng iglesia. Yung Ama, overall sa overall, lahat-lahat. Hindi naman katakataka yun eh, kasi ang nakasulat sa Biblia, ako at ang Ama iisa. Diba? Sa ganung konteksto, hindi katakataka yun. Kasi, tinan mo, magiging magulo yung konteksto kung si Kristo rin pala yung Ama. Kasi ang daming pagkakataon na mababasa mo sa Biblia, magkakahiwalay sila eh. Kaya nga si Kristo nakaupo sa kanan ng Ama eh. Kung siya rin pala yung nakaupo sa kanan ng Ama, ba't naman pauupuin pa sa kanan kung siya pala yung nasa gitna? Diba? Alam mo, ganun, tungkol doon sa ganung konsepto. Sagutin mo kung ngayon, paano ngayon na si Kristo pala yung nasa kanan ng Ama kung siya rin pala yung Ama na nakaupo sa gitna? Natanong ko yan, brother. Natanong ko yan kasi confused din ako dati. Sabi daw, may verse din yan na yung
simbolo daw yan, ano, kumbaga power, right hand of power, sabi. Hindi, brother. Siya mismo yun. Ang sabi nga, nakaupo sa kanan ng kamay. Bali, literal Seated ba on yun? the right hand of the Father. Seated on the right hand of the Father. Bakit ka naman mauupo sa kanan ng Ama kung ikaw rin pala yung Ama? Diba? Gets mo? Tapos, ang daming pagkakataon, ano ngayon ang paliwanag dun sa si Kristo ay nagdadasal sa taas? Para siya rin pala yun at sarili rin pala niya yun at may hinihingi siya sa sarili niya. Bakit naman magdadasal pa sa sarili niya? Tapos may sumasagot galing sa taas. Sino kaya yung sumasagot galing sa taas? Natanong mo rin ba yun? Ano sabi? Natanong ko din yun, brother, ano, bali, parang Sabi, ginagawa niya lang daw yan para maging guide siya ng mga tao. Kumbaga ganun, para... di ang labas, pinaglalaroan niya tayo. Diba? Kung ginagawa niya pala yun para maging guide lang ng mga tao, ang labas, pinaglalaroan niya tayo. Kasi siya rin pala yung boses na yun nasa ibabaw eh. May mababasa ka bang sinabi niya na siya rin yung boses na nasa ibabaw? At bakit mo gagawin yun? Hindi ba pwedeng magbigay ng halimbawa nang hindi mo pinaglalaroan ng mga tao? Kasi siya rin pala yun, diba? Kung siya rin pala yun, nagsasalita siya, tapos may sumasagot galing sa taas, sino yung nagsasalita galing sa taas, tapos siya yung nasa ilalim? At bakit siya nakikipag-usap pa dun? Yun hindi ko mag-gets eh. Ba't makikipag-usap ka pa rin kung kausap mo na yung sarili mo? Hindi ko gets. Ano yun? Anong logic yun? Saan kahanap ng ganong klase ng logic? Lalo na nung binautismohan siya. Diba? Hiwa-hiwalay yung anak nasa taas, yung ama nasa baba, yung Espiritu Santo bumababa na parang kalapati. Ba't naman may bababa pang parang kalapati kung siya rin pala yung bumababa na yun? At siya rin pala yung nagsasalita rin sa ibabaw. Ano logic mo? Diba? Yun hindi ko maintindihan. Ang gulo-gulo na yan eh. Ang gulo-gulo niyan, brother. Bakit naman pauupuin pa sa kanan kung siya rin pala yung nakaupo ron? Bakit naman sasabihin anak pa kung siya rin pala yun? Diba? Ba't naman sasabihin anak? Bakit hindi ako rin yan? Nagkatawang tao lang ako. Ba't hindi ganun? Diba? Kaya ka, brother. Sobrang daming pagkakataon sa buong Biblia, brother, na magkahiwalay yung ama at saka yung anak. Hindi yung ama, siya rin yung anak. Bakit? Ano labas nun? Yung Diyos pala, na Ama, bumaba sa lupa, nung namatay siya, walang Diyos ngayon na buhay. Tama? Tama ba yung logic, brother? Na nung namatay si Kristo, walang Diyos na buhay. Tama? O paano ngayon ang paliwanag? Pag nagkaganon, walang Diyos na buhay. Paano ngayon aandar lahat ng bagay kung wala palang Diyos na buhay at patay pala yung Diyos? Ganun ang labas nun. Eh tama, sabi ng mga Muslim, kung magkakaganon rin lang naman, ganyan ba ika ang Diyos nyo namamatay? Tama, sabi ng mga Muslim, kung magkakaganon. Lumalabas po yung Diyos Ama, siya rin pala yung anak, siya rin yung Espiritu Santo, tapos pinatay siya, tapos walang Diyos na buhay, paano gagana ngayon lahat ng bagay na umiiral? Oh, diba? Eh, ang Diyos na nagpapanatili niyan eh. Ang Diyos na nagpapanatili na everything is in order at sa kapangyarihan niya, gumagana yan. Kung namatay pala ang Diyos, edi tigil ngayon ng kapangyarihan dahil namatay yung Diyos eh. Diba? Ganun ang labas nun. Minsan it's just a matter of logic lang, brother eh. Basahin mo lang buong Biblia, di ka malilito eh. Gumugulo lang naman dahil sa mga tao na yan eh. Ang daming pagkakataon sa buong Biblia na magkahiwalay yung ama at saka yung anak. Bakit naman tatawagin na anak yung ama at ama yung anak kung siya rin pala mag-isa yun? Di sana sinabi nila, ako to, nagkatawan tao lang ako, mga ugok. Sana ganun, di ba? Tama ba? Make sense, brother? Kaya nga, brother. Pero ang pagkaka-explain kasi nila doon sa ano, kasi hindi naman siya literal daw na tawag dyan. Literal na anak, literal na ama. Bali, ano lang daw yun? Bali, title niya bilang ama, bilang anak. Tama ba yun, Bakit brother? naman bibigyan ng title kung hindi pala siya ama, yung ama, at hindi pala anak, yung anak? Kasi siya nagturo nun eh. Ano lumalabas? Nagtuturo ba sila ng kasinungalingan? O baka yung mga pastor na yan ang sinungaling? Kasi hindi ko matatanggap yun na ang Diyos nagsisinungaling. Pasensya na, pero hindi ko matatanggap na ang Diyos pala nagsisinungaling. Ako, mas madaling sa akin paniwalaan yung mga pastor na yan nagsisinungaling. Kung title lang pala at hindi pa na totoong ama yan, ba't naman ikakabit niya sa sarili niya kasinungalingan? At bakit naman papayag siya na dumalawa pa yung kasinungalingan? May ama na, may anak pa. Parehas na kasinungalingan at title lang pala at hindi pala totoo yan. Tama? Okay. Make sense, brother?
Make sense nga, brother. Pero ano, Sa akin ako, simpleng tao lang naman ako eh. Ordinaryong taong bayan lang naman ako eh. 'Di ba? Pero ako, pinagkaiba ko nga lang sa iba, nag-iisip ako. Sigurado, ikaw rin, nag-iisip ka rin naman. And you have a right to the conclusion na ngayon, nagtatanong ka sa akin, ang dahilan kasi parang nakakalito nga naman kung ganun. 'Di ba? Ba't naman tatawaging ama pa? Ba't naman tatawaging anak pa? Kung mga imbe-imbentong terminolohiya lang pala yan, at mga teknolohiya lang pala yan, at mga hindi naman pala totoong ama, at hindi pala totoong anak, at lumalabas, niloloko lang pala tayo nung mag-ama. At siya rin pala mag-isa yun. Ang hirap tanggapin nun, brother. Ang bigat masyado nun. Na parang ang dating tinatarantado lang tayo ng Diyos na hindi pala siya totoong ama at hindi pala siya totoong anak at iisa lang pala siya at siya rin pala mag-isa yun. Ang bigat paniwalaan nun, brother. Ang bigat paniwalaan na tinatarantado lang tayo ng Diyos. Nagsasalita pa sa taas. Siya rin pala yung magsasalita. At ito ang sinisintahong anak. Ito ang lubos niyong kalugdan. Siya rin pala yun. Tinatarantado lang tayo. Umaarte lang pala. Ano yan? Parang puppet? Siya rin pala yun. Siya rin pala yun. Nilalagay niya lang sa puppet niya. Ano yung puppet? Yung katawan dito sa lupa. Anak ng puppet. Ang hirap paniwalaan mo, brother, sorry. Ang hirap paniwalaan, mabigat masyado na tinatarantado lang tayo ng Diyos. Ang hirap paniwalaan. Ako, maniniwala na ako, tarantado yung pastor na nagtuturo ng ganyan. Sorry. Mas madali na lang sa akin paniwalaan, tarantado yung pastor na nagtuturo ng ganyan. Kasi ang dami-daming talata sa Biblia, magkahiwalay sila eh. Ang daming talata sa Biblia, magkahiwalay sila. Hindi yung ama, yung anak. Nanilito lang naman sila sa isang talata na 10:30 ng na ako at ang ama iisa eh. Kahit naman tayo, sobrang dami natin tao, pwede tayo maging iisa katulad nila Kristo, nakasulat naman sa Biblia, maliwanag, dinasal pa ni Kristo eh. Diba? So hindi automatic na pag sinabi sa Biblia, ako at ang ama iisa, absolute one yun. Pwedeng united yun, pareha sila ng desisyonan at sa lahat ng bagay, pareha sila pareha sila ng disposition. Pero hindi naman tayong mga tao. Pwedeng dahil marami tayo, kahit marami tayo, iisa rin tayong lahat sa parehas na paniniwala tungkol kay Kristo. Yun ang mas madaling paniwalaan kaysa niloloko lang tayo, tinatarantado lang tayo, at siya rin pala yung ama, at siya rin pala yung anak, at siya rin pala yung Espiritu Santo, at siya rin pala mag-isa yun, at niloloko lang pala tayo, at pinaglalaroan lang pala tayo, na may nagsasalita pa sa taas, tapos meron tao rito sa baba. No, siya rin pala mag-isa yun. Tapos, saan napunta ngayon ang Diyos nung namatay siya? Sa ganon, maniniwala nila ako sa Muslim, gaganyan ba ikaw ang Diyos na namamatay? Sa ganon, maniniwala nila ako sa Muslim, na yung ama napatay mo, yung ama napatay mo. Yung gumawa ng lahat ng bagay napatay mo. Ang bigat masyado no, brother. Hindi ganun na nakasulat sa Biblia. Hindi mo mapapatay ang Diyos Ama, brother. Hindi mo mapapatay ang Diyos Ama. Kaya nga tinawag ng Alpha at Omega eh. Di ba? Palak na siya, brother. Yun lang, brother. Maraming salamat. Thank you very much, brother. Ganda Thank naman. you, brother. Yan ang conversation. Nag-enjoy ako rin. Maraming salamat. Bye-bye. Pilipinas, manatili kang nagtatanong, huwag kang basta na lang naniniwala sa kahit na kanino, kahit sa akin pa. You ask your questions and you make sure that you ask the right set of questions so you can get the right set of answers. Magandang umaga sa'yo, Pilipinas, mahal na mahal kita.